Alam mo, expected talaga na siyempre haharangin sila. Dahil ngayon mga sinasabi niya, dama yung ibang mga senador. No? Ito ang pahayag ni dating Defense Chief Norberto Gonzales sa panayam ng SB9 News matapos tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. matapos makuha ng Gatchalian Block ang bagong liderato ng Senado. Matatandang lumutang nitong mga nakarang araw ang ilang dating bodyguards ni Zaldico o ang Brave 18 at muling binanggit ang pangalan ng ilang senador at kongresista na umano'y pinadalhan nila ng male-maletang pera. Ayon kay Gonzales, dahil sa bagong mayorya sa Senado, asahan na hindi magiging patas ang pagdinig kaugnay sa flood control anomaly dahil may mga sangkot sa kontrobersya na nasa posisyon. Dagdag pa niya, wala nang maaasahan ng mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon dahil ginagamit umano ang ilang institusyon upang pagtakpan ang tunay na responsable sa katiwalian. Ang dapat natin unawain, hindi na tayo makakaasa sa mga institusyon na naandyan ngayon. Kasi talagang halatang-halata naman na talagang kinokontrol para huwag mailabas ang mga katotohanan na makakasira sa kanila. Kaya wala tayong masyadong maasahan dyan. Inihalimbawa rin ni Gonzales ang umano'y paraan kung paano nakuha ng Gatchalian Block ang mayorya sa Senado. Kaya sila nakakuha ng majority. Ang nadidinig natin mga sinasabi ay kasi under pressure, no? May mga kakasuhan. Ayon pa kay Gonzales, maging ang justice system ay nagagamit bilang sandata laban sa mga hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ang ibig sabihin lamang niya, ang justice system natin weaponized na rin. Mahirap yan, pagkaganyan. Pati ang justice system natin weaponized na. Weaponized na ang ating justice system. So ano pang natitira sa mga institusyon na nagproteksyon sa ating demokrasya? Sa kabila nito, hinikayat pa rin ng dating kalihim ang mga whistleblower na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa publiko. Anya, kahit hindi agad makamit ang hustisya sa mga institusyon, naniniwala siyang marami pa ring Pilipino ang makikinig at susuporta sa panig ng Brave 18. Pero ang importante sa tingin ko kasi sa ngayon, nabigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita na nadinig ng marami sa mga kababayan natin. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat samantalahin nila. Subukan nila magsalita ng diretso sa sambayanan. Kasi ang sambayanan sa tingin ko naniniwala sa kanila. Pagdating naman ng araw, kung magulo man ang politika natin ngayon, may panahon na muling ang sambayanan at salagang magdidesisyon kung anong nararapat gawin. Kaya sa sambayanan na sila dumiretso for now. Alam mo, expected talaga na siyempre haharangin sila. Dahil ngayon mga sinasabi niya, dama yung ibang mga senador. No? Ito ang pahayag ni dating Defense Chief Norberto Gonzales sa panayam ng SB9 News matapos tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. matapos makuha ng Gatchalian Block ang bagong liderato ng Senado. Matatandang lumutang nitong mga nakarang araw ang ilang dating bodyguards ni Zaldico o ang Brave 18 at muling binanggit ang pangalan ng ilang senador at kongresista na umano'y pinadalhan nila ng male-maletang pera. Ayon kay Gonzales, dahil sa bagong mayorya sa Senado, asahan na hindi magiging patas ang pagdinig kaugnay sa flood control anomaly dahil may mga sangkot sa kontrobersya na nasa posisyon. Dagdag pa niya, wala nang maaasahan ng mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon dahil ginagamit umano ang ilang institusyon upang pagtakpan ang tunay na responsable sa katiwalian. Ang dapat natin unawain, hindi na tayo makakaasa sa mga institusyon na naandyan ngayon. Kasi talagang halatang-halata naman na talagang kinokontrol para huwag mailabas ang mga katotohanan na makakasira sa kanila. Kaya wala tayong masyadong maasahan dyan. Inihalimbawa rin ni Gonzales ang umano'y paraan kung paano nakuha ng Gatchalian Block ang mayorya sa Senado. Kaya sila nakakuha ng majority. Ang nadidinig natin mga sinasabi ay kasi under pressure, no? May mga kakasuhan. Ayon pa kay Gonzales, maging ang justice system ay nagagamit bilang sandata laban sa mga hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ang ibig sabihin lamang niya, ang justice system natin weaponized na rin.
Mahirap yan, pagka ganyan. Pati ang justice system natin, weaponized na. Weaponized na ang ating justice system. So ano pang natitira sa mga institusyon na nagproteksyon sa ating demokrasya? Sa kabila nito, hinikayat pa rin ng dating kalihim ang mga whistleblower na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa publiko. Anya, kahit hindi agad makamit ang hustisya sa mga institusyon, naniniwala siyang marami pa ring Pilipino ang makikinig at susuporta sa panig ng Brave 18. Pero ang importante sa tingin ko kasi sa ngayon, nabigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita na nadinig ng marami sa mga kababayan natin. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat samantalahin nila. Subukan nila magsalita ng diretso sa sambayanan. Kasi ang sambayanan sa tingin ko naniniwala sa kanila. Pagdating naman ng araw, kung magulo man ang politika natin ngayon, may panahon na muling ang sambayanan at talagang magdidesisyon kung anong nararapat gawin. Kaya sa sambayanan na sila dumiretso for now. Alam mo, expected talaga na siyempre haharangin sila. Dahil ngayon mga sinasabi na dama yung ibang mga senador. Ito ang pahayag ni dating Defense Chief Norberto Gonzales sa panayam ng SMNI News matapos tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. Matapos makuha ng Gatchalian Block ang bagong liderato ng Senado. Matatanda ang lumutang nitong mga nakarang araw ang ilang dating bodyguards ni Zaldico o ang Brave 18 at muling binanggit ang pangalan ng ilang senador at kongresista na umano'y pinadalhan nila ng male-maletang pera. Ayon kay Gonzales, dahil sa bagong mayorya sa Senado, asahan na hindi magiging patas ang pagdinig kaugnay sa flood control anomaly dahil may mga sangkot sa kontrobersya na nasa posisyon. Dagdag pa niya, wala nang maaasahan ng mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon dahil ginagamit umano ang ilang institusyon upang pagtakpan ang tunay na responsable sa katiwalian. Ang dapat natin unawain, hindi na tayo makakaasa sa mga institusyon na nandiyan ngayon. Kasi talagang halatang-halata naman na talagang kinokontrol para huwag mailabas ang mga katotohanan na makakasira sa kanila. Kaya wala tayong masyadong maasahan siya. Inihalimbawa rin ni Gonzales ang umano'y paraan kung paano nakuha ng Gatchalian Block ang mayorya sa Senado. Kaya sila nakakuha ng majority. Ang nadidinig natin mga sinasabi ay kasi under pressure, no? May mga kakasuhan. Ayon pa kay Gonzales, maging ang justice system ay nagagamit bilang sandata laban sa mga hindi kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ang ibig sabihin lamang niya, ang justice system natin weaponized na rin. Mahirap yan, pagka ganyan. Pati ang justice system natin weaponized na. Weaponized na ang ating justice system. So ano pang natitira sa mga institusyon na nagproteksyon sa ating demokrasya? Sa kabila nito, hinikayat pa rin ng dating kalihim ang mga whistleblower na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa publiko. Anya, kahit hindi agad makamit ang hustisya sa mga institusyon, naniniwala siyang marami pa ring Pilipino ang makikinig at susuporta sa panig ng Brave 18. Pero ang importante sa tingin ko kasi sa ngayon, nabigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita na nadinig ng marami sa mga kababayan natin. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat samantalahin nila. Subukan nila magsalita ng diretso sa sambayanan. Kasi ang sambayanan sa tingin ko naniniwala sa kanila. Pagdating naman ng araw, kung magulo man ang politika natin ngayon, may panahon na muling ang sambayanan at talagang magdidesisyon kung anong nararapat gawin. Kaya sa sambayanan na sila dumiretso for now.